Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Dito po sa ating screen ang mga nakakalungkot na imahe mga kababayan dito po sa mga lugar na ito. Dito po sa Cebu. Ito pong lugar na ito ay sa Liloan. At ito po ang nakakalungkot no na imahe dyan po sa Talisay, Cebu. Ayan mga kababayan, sa Danau City, yan po. Sa Mandaue, grabe mga kababayan. Sa Ming Lanilla. Ayan po ang imahe sa Konsolasyon, Cebu. Ayan po. Sa Talamban, halos pare-parehas po mga kababayan. Sobrang lawak po ng epekto nung baha dahil po diyan sa bagyo. Ito naman po sa Lapu-Lapu City, Compostela, Mambaling, halos pare-parehas po, talagang umapaw po ang tubig. Busay. Grabe yung yung devastation dahil po diyan sa baha. Dahil po sa bagyo. Ayan mga kababayan. So, sobra pong nakakalungkot ang nangyari po dyan sa ating mga kababayan dyan po sa Cebu. At ito pong kanilang governor, si Pam Baricuatro, ay nagpahayag po ng pagkadismaya sa 26 billion flood control project sa Cebu noong 2019. Ayan flood control scam in Cebu worth 26 billion in 2019, yet we were flooded to the max. Naglabas ng hinaing si Cebu Governor Pamela Baricuatro tungkol sa flood control funds ng kanyang probinsya kasunod ng pananalasa ng bagyong Tino. Sa isang Facebook post, hindi napigilang ibahagi ng gobernadora kung bakit binabaha ang kanilang lugar sa kabila ng umano'y aabot sa 26 bilyong halaga ng pondo para sa flood control doon na inaprobahan ng 2019. At 2022 hanggang 2025 ay tuloy pa rin ang kaliwat kanang nakawan sa flood control budget. Ngayon mga kababayan, yung pinost ni Cebu Governor Pam Baricuatro. Talagang sino ba naman ang hindi madidismaya? Yung pondo po, 26 billion. Pero bakit ganun? Kabila pa rin ang baha. At ngayon, eto na. Eto na. Yung nangyari, grabe. Pinakita ko sa inyo kanina. Yung iba't ibang lugar po dyan sa Cebu. Talagang pare-parehas po ang imahe na talagang umapaw po ang tubig lampas sa bubong yung mga baha. Ayan po mga kababayan, pinapakita ko sa inyo yung iba't ibang mga lugar dyan po sa Cebu na inabot po ng sobrang taas ng baha. Kaya naman galit na galit po at dismayado itong si Cebu Governor Pam Baricuatro. Ito mga kababayan, may papakita ko sa inyo nga imahe. Mga kababayan, tingnan ninyo Ito po nga video ni Boss Toyo. Dumalaw po si Boss Toyo dyan po sa Talisay, Cebu para mamigay po ng tulong. At ito po yung kinunan niyang video dyan po sa lugar na yan. Ayan po mga kababayan Ayan po yung So, nandito kami ngayon kung saan yung nakita nyo sa Facebook. So, kung makikita nyo dito, ayun yung napakagandang flood control. Ayan mga kababayan. Tingnan ninyo ito po yung dito sa mouse ko. Kita nyo naman po sa screen. Ayan, gumagalaw po yung mouse. Ito po sa gilid, yan po yung mga kabahayan. Kabilaan po yan ng creek. Alright, so ito po yung kabahayan. Kabilaan po ng creek. Ito pong creek na ito, ay meron pong harang po yan. Ito po yung tinatawag nilang flood control. Kasi marami pong klaseng structure ng flood control. So, ito pong mga ito, dito po sa gilid, dito po ay tinatawag nating mga slope protection. Sila po ang nagpoprotekta dito po sa sa tubig na dumadaan para hindi po lumipat dito sa mga residential areas. Kaso dito po sa nangyari ay kitang-kita po natin na talagang bumigay po itong slope protection. Kaya nga slope protection, poprotektahan mo. Poprotektahan na itong strukturang ito
yung tubig na galing po sa creek na hindi siya mapunta sa residential areas. Pero dito po sa nangyari, talaga namang lumipat po sa kabila. Siguro po, ito ay substandard kaya hindi na kinaya yung tubig. O kaya naman, so sobra talagang taas ng tubig, umapaw po yung creek. Pero kung titingnan ninyo mga kababayan, talaga namang nakakalungkot dahil parang walang katibay-tibay yung ginawa nilang flood control. Kaya nga sabi ni Boss Toyo, ito po ay yung napakagandang flood control. Ito, pakinggan ulit natin si Boss Toyo. So, nandito kami ngayon kung saan yung nakita nyo sa Facebook. So, kung makikita nyo dito, ayun yung napakagandang flood control. So, kung makikita nyo dito, ayan yung napakagandang flood control. Ayan po, napakaganda po niya. At hindi po siya nasira. At maayos po ang Ayan mga kababayan, tingnan nyo rito. Ayan sira po eh. Nasira po yung doon banda. Tingnan nyo yung mouse ko. Ayan Ayan po, nasira po eh. Sira, bumigay po eh. Kung maganda po ang pagkakagawa niyan, sigurado hindi po yan basta-basta masisira. Kahit pa humagupit, dumaan ng malakas na tubig dyan, hindi po basta-basta masisira yan kasi nakadesign nga po yan para dun eh. Sasabihin na iba, napakalakas ng tubig, talagang malakas ang pressure ng tubig. Hindi. Nakadesign nga yun para dun eh. Nakadesign nga yun para sa lakas ng pressure eh. Yung design ng nung structure, itong flood control structure, itong slope protection, nakadesign po yan doon sa pressure ng tubig na dadaan. Dapat ang design na criteria nyo mataas para kung humataw man, humampas man ang malalakas na tubig dyan, kakayanin ng structure. At meron po mga design dyan, kompleto po yan. Pero kapag substandard ang pagkakagawa, ibig sabihin, hindi po sinunod ang plano, ang design. Dahil nga po, wala na pong pera. Napunta na po kay congressman, napunta na kay senatong, napunta na doon sa DPWH employees, doon sa mga corrupt dyan sa DPWH, napunta na doon sa mga engineer, napunta na doon sa mga politiko. Wala na po talaga tayong aasahan. Talagang bibigay po yan. Pero kung sinunod po ang design at talaga naman po maganda ang pagkakagawa, hindi po magkakaganyan eh. So tama si Boss Toyo eh. Ginawa na lang nga niya eh, biniro na nga lang niya, ito raw flood control, napakaganda raw. Hindi daw nasira. Pero isa po yan sa sa dahilan kung bakit naapektuhan yung residential areas. Kung matibay po talaga yan, hindi po basta-basta yan eh, hindi po basta-basta yung tubig pupunta dito sa kabila, diyan sa kabila o dito dun sa kabila. Kasi haharangin po yan ng struktura. At isa pa, sa tingin ko isa pa sa dahilan yung pong yung sira po ng kagubatan sa bundok. Wala na po kasing humaharang na mga puno. Pinagtatanggal nila yung puno tapos kinagkukuha, binubungkal yung bundok. Kaya wala nang sumasalo doon sa tubig. Kaya pagragasan ng tubig dito sa sa baba, ganyan kalakas. So ito sanang flood control na ito na poprotekta, bumibigay na rin dahil nga po substandard. Kaya tama na imbestigahan. Paimbestigahan ni Cebu Governor Pam Baricuatro yung mga flood control projects dyan. Mga flood control projects noong 2019. Grabe, talaga kasing nung mga panahon ng 2019, yan na po nagsimula. Ang dami pong flood control projects. Talagang grabe mga kababayan yung mga ginawang corruption. Yan po sa DPWH 2019 pataas. So yan mga kababayan, yan po yung resulta. Tuloy-tuloy po ang akas ng tubig. Dahil tuloy-tuloy agos ng tubig, walang iya. Tuloy-tuloy po, pati yung galing sa creek, papapunta dun sa sa residential areas. Kung kitang-kita nyo po dito, may flood control po. Ayan. So, dito po kami ngayon at dito po kami mamimigay. Okay, so yan mga kababayan yan po yung senaryo, yan po yung imahe ng devastation dyan po sa lugar na yan, sa Talisay, Cebu.
O dahil nga po sa sobrang lakas ng agos ng tubig ay bumigay na po itong slope protection na naging sanhi ng pagbaha. Umapaw po talaga mga kababayan eh. Pero sana kahit papano nakaano ito eh. Nakabawas. Nakabawas kasi hindi naman agad tumaas yung tubig eh. Siyempre, mahina pa yan. Mahina pa yung tubig na yan. So, ang nangyari dyan, nung mahina pa, dapat tumuloy-tuloy dun sa dun sa creek. Doon dumaan. Tuloy-tuloy. Kung matibay yung yung protection dyan, slope protection, tuloy-tuloy. So, hindi aapaw yung tubig. At baka naman doon sa bandang dulo, nung pinagbabagsakan sa outfall, may diferensya din. Naharang, kaya nahinto na yung tubig, hindi na siya Pero nakita ko sa mga videos, tuloy-tuloy yung tubig eh. So dapat imbestigahan ito. Imbestigahan ito ng ng ating mga otoridad. Dahil talaga pong kawawa itong ating mga kababayan. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan yung naging resulta ng sobrang pagbaha doon mismo sa subdivision Kita niyo yung mga sasakyan mga kababayan nagkapatong-patong May mga video na kitang-kita natin na talagang naglulutangan yung mga kotse. Ayan Kaya galit na galit po itong ating kababayan. Sabi niya, sa mga corrupt politicians at sa mga high-ranking officials sa gobyerno, shame on you. There will be a day of reckoning. Mind you, the innocent souls lost in this great tragedy caused by your ineptitude and selfishness will haunt you forever. So sinisisi niya itong nangyari diyan sa Cebu sa mga sa mga corrupt na mga opisyalis diyan sa gobyerno, sa mga politikong corrupt. The money intended for flood control projects which you stole are hard-earned money of the taxpayers, people you swore to protect and serve. The lives lost and the massive damage to property from this mocha-color flooding is most certainly attributable to you. So dahil sa inyo, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sinabi niya, derechahan. Ito pong namatay, ito pong mga nawalang buhay at itong damage sa mga property. Ito po ay kasalanan ninyo. Yes, the money intended to create flood control projects may have fattened your bank accounts. Pinayaman kayo ng pera galing sa flood control projects na yan. But in the process, you lose your souls. You sold them to the devil. God will certainly never be pleased. Kamong mga congressman ug senador, mga kasabwat, mga kontraktor, mga DPWH officials, mga nangwarta, pagmaayo sa buhis, sa katauhan. Ayan po, galit na galit po yung ating kababayan dahil nga po, ayan, tingnan ninyo. Pinag-ipunan po yan, pinaghirapan ng ating mga kababayan pero ganyan po yung nangyari. So sobra pong nakakalungkot. So dapat imbestigahan ito. Governor Pam Baricuatro, paimbestigahan nyo po. Yan pong flood control projects dyan po sa inyong probinsya. At pagpanagutin po ang mga magnanakaw. Kasi isa po yan sa dahilan kung bakit nagkaganyan po. Kung bakit grabe yung nangyari dyan sa inyong probinsya dyan sa Cebu. At ito mga kababayan, update lang po tayo Ito pong ICI, ito pong Independent Commission for Infrastructure ay nandyan na po sa Davao City. So nagmi-meeting na po sila o nag-meeting na sila. Sino-sino yun nandyan? DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. at si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. So sila naman ay malugod na sinalubong ng Davao City Police Director Police Colonel Manansi Muwarif. Anong ginagawa nila dyan? Iniimbestigahan na po nila ang mga flood control projects dyan sa Davao. Paktay Kapulong Duterte. Paktay Kapulong Duterte. Ayan po mga kababayan. At ito po, kani-kanina lang ay itong Independent Commission for Infrastructure at itong Department of Public Works and Highways ay nag-conduct ng inspection dito sa ongoing construction of road slope protection structure
and improvement of critical intersections including the installation of rockfall netting at Junction Shrine Hills along Davao City Diversion Road. Ayan mga kababayan yung mga imahe ng inspection. Ayan. Nandiyan po si Magalong. Ayan. Ayan. The inspection aimed to assess the progress and quality of the project, which is designed to ensure motorist safety and prevent rockfall incidents in the area, especially during heavy rains. So, ayan po mga kababayan. Yung ongoing at yung mga natapos na ng mga flood control projects ay iisa-isahin po dyan po sa Davao City at titingnan na rin nila baka merong ghost projects na nangyari dyan sa Davao. So yan mga kababayan yung ginagawa ngayon ng ICI. At ito pa mga kababayan, yung bahagi ng kanilang inspeksyon dyan po sa Danau River. Kabilang ang Kalawa Bridge area sa Barangay Pangyan. Layunin ng Team ICI na suriin ang progreso, konstruksyon, tiyakin ang pagsunod sa mga compliance with engineering at tugunan ang anumang isyong nagdudulot ng pagkaantala sa pagkumpleto nito. Ayan mga kababayan. Alright. Yan po yung ginagawa nilang inspection na dapat yung inspection noon pa. Di ba? Ngayon lang sila nagiging mahigpit. Pero dati, napakaluwag nila. Dapat kasi ang inspection, ginagawa yan ng mga inspektor ng DPWH. O kaya naman, ang matataas na opisyales dyan po sa DPWH, dapat tinitingnan nila yan eh. Nangyari, dahil nga po merong padulas, hindi nila tinitingnan. Ang nakakabwisit nga nito, itong COA, itong auditor, kasabwat ng mga inspektor. Kaya ang nangyayari, hindi, kahit patingnan nila wala rin eh. Kasi nga may padulas eh. Kahit pa sabihin natin 4 inches ang kapal, pero nakita nila 2 inches lang ang kapal. Okay na sa kanila, bakit may padulas eh? May corruption kasi, kaya talagang lusot yung mga substandard na mga proyekto. Talagang pera po ang pinakilos nila. Kaya po ganito ang nangyari mga kababayan. Etong mga ganitong pangyayari ay naiwasan sana kung matino lang po talaga etong mga namumuro sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa DPWH. Naiwasan sana to eh. Pero so isa po itong wake up call. Lalong-lalo na diyan sa Cebu. Sigurado, itagaan nyo sa bato. Maraming maraming ghost project diyan sa Cebu. Maraming substandard na proyekto diyan sa Cebu. Kasi kung matino ang pagkagawa ng mga structure diyan, hindi po magkakaganyan. Malamang at sa malamang sa tingin ko, mga kababayan, kapag inimbestigahan yan, lalabas ang mga ghost projects diyan. Marami yan, mga kababayan. Kasi kung dun sa Bulacan, marami. Sigurado, dito sa Cebu, marami. At sa Davao din, malamang, marami rin po dyan. Kaya, sana po ay maimbestigahan din mga sangkot o dyan sa mga palpak na flood control projects dyan sa Cebu. At dito naman sa Davao, mag-ready ka na Pulong Duterte dahil iniisa-isa na nila yung mga proyekto. Ang umpisa nila siguro dun sa ongoing project, sisilipin nila. Okay? So, syempre, natimbrihan na sila o inspeksyonin. Syempre, aayusin nila yung mga design. Susundin nila yung kung ano yung nakasulat sa plano. Kasi may nag-inspeksyon eh. Pero pagtalikod nila, wala na naman yan. O pagkatapos niyan, pupuntahan na nila yung mga previous projects, yung mga umano'y natapos na. Titingnan nila kung totoo bang natapos na, totoo bang may ginawa. Kasi ang laki ng proyekto yan, 51 billion. Sa isa lamang distrito ni Pulong Duterte. Napakalaking napakalaking budget. Doon nga sa Cebu, magkano? 29? Magkano yung sa Cebu? 26 billion? Cebu At buong Cebu ata ito. Pero kay Pulong Duterte,
51 billion sa isang distrito lang. Oh, kanyang katindi. Itong ibigay na budget. Diyan po sa isang distrito, diyan po sa Davao. Kaya ito, mag-ready ka na pulo. Iniimbestigahan ka na ng ICI at nag-iikot na sila. Medyo kinakabahan ka na ba, Mr. Duterte? Kung maganda naman ang pagkakagawa ng mga struktura at flood control project, patunayan na walang ghost project yan sa Davao, maganda. Maganda. Dapat palakpakan natin si Pulong Duterte. Pero kapag napatunayan na mayroong ghost project at palpak at substandard na mga proyekto dyan sa Davao na napakalaki ng budget, 51 billion, yari ka. Dapat ka managot sa taong bayan. O sapagkat yung pondo na yan ay galing po sa kaban ng bayan. Ano ba, saan ba galing yung pera dyan sa kaban ng bayan? Galing po yan sa taong bayan. Sa buwis po na pinaghirapan ng taong bayan. Kaya dapat yung mga perang yon ay napunta doon sa proyekto at hindi sa bulsa ng mga politiko dyan sa Davao. Maging sa Cebu, dapat maimbestigahan din yan. Isunod na yung Cebu. Dahil sigurado ako, marami rin katarantaduhang nangyari dyan. Kaya nga nagkaganito mga kababayan. Nakakalungkot. Yan pong tragedy dyan po sa Cebu. Alright, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.